Huwag kang magko-confess. Okay? Iba yung confession, iba yung telling what you want. Yun yung dun nagkakamali karamihan sa mga lalaki pag nag-confess. Kasi most of them talaga mare-reject. Mare-reject at mare-reject ka pag nag-confess ka. Especially pag yung tao na hindi ka pa ganun kakilala ng babae. Diba? Pag nag-confess ka kasi, na-start ka agad yung emotional attachment, na dun ka agad yung emotional investment sa isang tao, hindi mo sigurado kung gusto ka. Kaya nare-reject yung mga lalaki pag nagko-confess kasi that's emotional investment. Then, hoping for compatibility. No? So, paano magkakaroon ng compatibility nun kung i-reject ka na agad on the spot? Or, worst case, actually, this is worse. Pag sinabi niya na pwede ka bang maghintay or handa ka pang maghintay, ibig sabihin nung gusto niya lang na nandyan ka. Gusto niya yung presence mo para saan? Para dun sa validation, para dun sa attention, para dun sa mga bagay na pwede mong mabigay sa kanya. Kung ano ba yung dapat mong gawin, you need to assess. No? You need to assess, get to know her. You can say that you like her. Ganito sabihin mo sa kanya, girl, gusto kong maging honest sa'yo na type kita. Okay, I find you attractive. Pero I would like to know you more as a woman. Okay, ganun, men. No? Kasi you also have the power to reject her. If you get to know that person, that woman, and sa tingin mo, yung standard ng isang babae is wala pa talaga sa kanya or walang compatibility, alam mo yun, mas nakilala mo siya ng lubusan, you can also reject her and tell her na I think this is not gonna work out. Hindi lang ikaw yung magre-reject sa sarili mo kasi yung mga nagko-confess, may emotional investment na rin yan. Tapos pag sinabi ng babae na hindi pa ako ready, handa ka bang maghintay, tapos lumipas yung panahon, nangliligaw sila, nagpapa-impress sila dun sa babae, darating yung panahon, mararamdaman nila na hindi sila nare-reciprocate. So ang mangyayari is, they will just reject themselves. Okay, hindi pala talaga ako type nitong babae na to. So again, maging lalaki ka na sabihin yung gusto mo, no? Yung rule, yung sa book na Conceal Your Intentions from the book 48 Laws of Power, that is for political purposes only, no? Sa political arena. Pero pagdating sa dating, pagdating sa relationship, hindi yan magiging successful. Like for example, pag sa isang relationship, hindi magiging successful ang relationship pag mayroong conceal your intentions because there is manipulation. So, ang kailangan mong gawin is you need to assess, get to know her. I would like to know you more as a woman. Then, if there's compatibility, okay, di maganda. So, doon na papasok yung emotional investment na pareho kayong dalawa mag-i-invest or nag-i-invest na kayo emotionally kasi may compatibility. Nag-reciprocate siya, no? May interest talaga siya sa'yo, nag-i-invest siya ng oras, panahon, and effort din. Hindi lang ikaw yung gumagawa. So, pag sinabi mo sa kanya to, be sure na talagang confident. You have the nice voice tonality. Lalaki pag nakikipag-usap talaga sa isang babae, paparamdam mo sa kanya talaga na may bayag ka, may maintain mo yung eye contact pag nakikipag-usap ko sa kanya. I suggest practice it na makipag-usap ko sa iba-ibang mga tao lang din. So, may book ako na tinuro ko doon if you want to develop your confidence when it comes to communication, when it comes to talking, diba? When it comes to speaking, pumunta ka sa mall, talk to 10 women, diba? Or kahit ilan yung pwede mong subukan. Just talk to one girl na nakita mo doon. Unang-una, first step, talk to one girl. Sabi mo sa kanya, girl, di ako bibili ng damit. I just wanna say hi to you. I think you are really cute. Ganon. So, make sure to record yourself. No? Kung may voice recorder ka sa phone mo, i-on mo yon. Then, para makita mo or mapakinggan mo kung nag-stutter ba yung voice mo, kung okay ba yung the way you speak. Then, yun yung gagawin mong reference kung talagang nag-i-improve ka na pag hindi na nag-stutter yung voice mo. So, kahit kaninong babae, pwede mo magamit yun. Pag kumausap ka na ng babae, talagang boom, sapul na sapul, ramdam na ramdam niya na may voice ka. No? Magkaka-interest siya na, kasi yung confidence, man, no? Ano yan, pag pinakita mo sa kanya ng confidence, yung confidence mo, naramdaman niya yan. Kahit di niya pa alam kung anong meron ka, yung status mo,
yung background mo. Hindi niya pa alam yan kasi babase pa lang siya dun sa confidence mo. So magkakaroon ka agad siya ng interest na sino itong lalaki na to na maangas, matikas, may bayag na kausapin ako ng ganito, kalmadong kalmado. Doon nakakapag-build ka na ng attraction kahit wala ka pang sinasabi sa kanya sa ng mga bagay-bagay na mayroon ka. Paano kung may bitaw ka talaga, may pera ka, may status ka, pag nalaman niya pa yun, edi sobrang nakaka-attract din yun, tapos sobrang smooth ka kausap. Magiging maganda yung, ano mo, yung assessment mo, yung getting to know her compatibility, then kung ano man yung intentions mo, di ba, pwede mong sabihin sa kanya if you just want FUBU, friends with benefits, or kung gusto mo ng seryosong relationship, it's up to you kung paano mo sa kanya sasabihin yun. Ganun lang yun. So, follow for more.